Niyo po ako. Praise the Lord. Hallelujah. Isa pong kagalakan at karangalan na makipag-fellowship sa inyong lahat sa umagang ito. At wala po kaming ibang hangarin kundi para i-encourage ang bawat isa na patuloy na sumampalataya sa Panginoon. Amen? So yan po ang mag-focus po tayo na mag-aral ng salita ng Panginoon sa umagang ito upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Amen? Okay, so ang ating pong topic sa umagang ito ay tungkol po sa ating Diyos, ang mapagmalasakit na Diyos. Amen. Ang ating Diyos. Ilan po sa atin dito ang naniniwala na ang ating Diyos ay nagmamalasakit sa atin kahit sa maliliit na bagay sa ating buhay? Itaas natin ang ating kamay. O, ilan sa atin ang naniniwala? Naniniwala ba tayo na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin kahit sa maliliit na bagay sa ating buhay? Praise the Lord. Oh, hallelujah. Thank you mga kapatid. Yan. Gusto ko pong i-encourage ang bawat isa sa atin. Hindi ko alam ang kalagayan ng bawat isa, pero ang Diyos alam niya at siya ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Kaya mag-concentrate po tayo na makinig sa ating Panginoon. Amen? Lahat po tayo, kahit ako, I am also one of you na makikinig sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito. So basahin po natin ang ating Biblia sa Psalm 145 verses 17 to 21. Okay, ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Sabi po ni David, alam natin na si Haring David ay isa pong siya po ay isa sa siya ay tinawag ng Panginoon na pinakamalapit sa puso ng Panginoon. Sabi dito ni David, "The Lord is righteous in everything He does. He is filled with kindness." Totoo po, the Lord is righteous, no? Ang Diyos po natin, ang Panginoon ay matuwid sa lahat ng pamamaraan niya. Ibig sabihin, walang masama na pamamaraan ng Panginoon. Everything is good. Sabi dito, matuwid. Ibig sabihin, walang mali sa mga pamamaraan ng Diyos. Ganon po kabuti ang Diyos na ating sinasamba. At sabi, hindi lang yung pamamaraan niya ang matuwid. Sabi na dito, He is filled with kindness. Siya po ay mabait sa lahat niyang mga gawa. Mabait siya sa lahat ng kanyang mga gawa. Kaya po nagpapasalamat tayo dahil ang Diyos na ating sinasamba ay ito po ang karakter niya. Siya ay matuwid at mabait sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Kaya hindi tayo dapat nagdududa sa sasampalataya ba ako sa Panginoong Hesus o hindi. Alam ko na lahat tayo, hindi man tayo nandun nung time na si Jesus ay nandito sa lupa. Pero nakita natin at naniniwala tayo, kaya rini-recognize natin, sineselebrate natin every year yung kamatayan ni Jesus, di ba? Pumunta siya dito sa lupa upang ituwid ang ating buhay para ituro sa atin kung paano yung naligaw na tao ay magbalik loob sa Panginoon. Nung tayo makasalanan pa, tayo ay minahal ng Panginoon. Na ipinakita niya yung kabaitan niya sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo hinusgahan, kundi tayo ay kanyang inintindi, tayo ay kanyang ginabayan upang tayo ay maliwanagan at tayo ay magbalik loob sa kanya. Kaya nga po, kahit na ganito, kahit na sa ating buhay may mga hindi mabuti, pero ang hindi ibig sabihin na hindi mabait ang Panginoon. Mabait siya kasi hanggang ngayon buhay ka pa. Amen? Mabait siya kahit sa mga bagay na parang akala natin, bakit sa dami ng mga tao, bakit ganito ang nangyari sa aking buhay? Means maraming mga bagay na hindi natin naiintindihan pero inaalaw ng Panginoon. Pero sabi ng salita ng Panginoon, nagmamalasakit siya. God is in absolute control sa lahat ng nangyayari at pinapahintulutan niya, kontrolado ng Panginoon. Hallelujah. Kahit ang demonyo, kontrol niya. Kaya huwag po tayong mag-aalala at huwag po tayong nagdududa sa salita ng Diyos o sa kung sa pananampalataya natin. Huwag tayong magduda na sumampalataya sa Diyos. Sabi ni David doon, si David ilang beses niyang napatunayan, no?
Doon, ituloy natin sa verse 18 and 19. Sabi na doon, the Lord is close to all who call on Him. See? Dahil matuwid ang Panginoon at mabait siya sa lahat ng kanyang gawa. Sabi niya, ang Panginoon ay malapit. No? Sabi na doon, ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa kanya'y nananawagan. So yan ang isang nakita natin na nagmamalasakit ang Panginoon dahil siya ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya ng may katotohanan. So pag tayo po ay nananalangin, hindi natin binibiro. Kasi dito seryoso ang Panginoon po. Nagmamalasakit po ang Panginoon. Sa minsan or sa ating buhay, inisip natin na wala sigurong nagmamalasakit sa akin. Bakit nandito ako? Pero ang Panginoon, nandyan siya nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. At sabi niya, malapit siya sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Kaya tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, huwag kang huminto na tumawag at kausapin ang Diyos. Huwag tayong huminto na kausapin ang Panginoon. Amen? Dahil malapit siya sa atin. Kapag ka po kinakausap natin siya, ay talagang malapit siya sa minamahal niya tayo. Yan po ang isang nagpapakita. I believe na lahat tayo na-experience natin na kahit tayo makasalanan, pero nung tayo ay talagang mataimtim na nanalangin, na-experience natin ang habag ng Panginoon. Sino po dito ang nakaranas na nanalangin ng mataimtim at naramdaman niya o natanggap niya ang kasagutan ng Panginoon sa kanya? Kapag ka po hindi mo pa naranasan, sinasabi ko ngayon sa umagang ito, ini-encourage kita kapatid, gawin mo, kausapin mo ang Diyos. Araw-araw, hindi lang sa time na ikaw ay may pangailangan, pero gawin mo siyang kaibigan. Gawin mo siyang kaibigan na ang kaibigan, hindi lang pag may kailangan mo kinakausap. Araw-araw, kinakausap mo siya. Magkaroon sana tayo ng totoong relasyon sa Panginoon para hindi tayo mahirapan na kausapin siya. Kasi relation is communication. Communication is relation. O di po ba? Pag may relasyon ka sa Panginoon, ay talagang gusto mo siyang kausapin palagi. Di ba? Pero pag putol ang relasyon, ay putol din ang communication. Pero sabi niya dito, ang Panginoon ay malapit sa lahat ng nananawagan sa Kanya ng may katotohanan. Kaya po, ang Panginoon nandyan siya palagi. Tumawag ka lang po sa Kanya. Ano ang telephone number ng Panginoon? Sabi niya, Jeremiah 33:3, sabi niya, tumawag ka sa akin at aking ipapakita ang mga bagay na hindi mo pa nakita. Kaya mga kapatid, wag po tayong mapagod, wag po tayong mabigo, wag po tayong magduda na kausapin ang Panginoon. Dahil yan po ang gustong-gusto ng Panginoon na gawin natin sa Kanya. Amen? So, kapag ka po kayo nalulungkot o kayo minsan kung anong naisip natin, nababagabag tayo o kaya nawalan tayo ng pag-asa, tumawag po lamang tayo sa Panginoon at nandyan siya. No? Palagi siyang nakabantay. Palaging ready siya na natulungan ang bawat isa sa atin. Dahil siya ay Diyos na may pagmamalasakit. Hallelujah! Yan. So, another is, sabi niya doon, kaya mga kapatid, isipin natin, sabi ko kanina, kahit na ang Diyos ay nagmamalasakit, pero meron tayong kaparte. Kailangan nating willing na magpa-direct sa Kanya. Willing tayo na humiling sa Kanya. Kailangan nating i-acknowledge na kailangan natin siya. Kasi minsan ang tao, ganun ayaw niyang magtrabaho, basta gusto lang niya na tumanggap, pero ayaw din naman niya na gawin yung responsibilidad niya, pero hindi naman po pwede yun. Sabi ng Panginoon dito, malapit siya sa mga tumatawag sa Kanya. Kaya may party ang Panginoon, may party din tayo. Amen? Hallelujah? Clear ba yun? Oh, praise the Lord. Okay, pangalawa po is, basahin natin sa verse 19. Sabi dito, He grants the desires of those who fear Him. Wow, sabi niya, Kanyang ibinibigay ang ninanais ng lahat ng may takot sa Kanya. See? Dalawa ulit sabi niya, ang Panginoon walang mahirap sa Kanya. Kaya niyang ibigay lahat.
ang pangailangan natin. Pangangailangan na, hindi lang yung gusto. Kasi iba ang need, iba ang wants. Ang need, talagang kailangan mo yan. Pero ang wants, ay minsan, luho yan. Hindi ibinibigay ng Panginoon ang luho. Ang mga luho natin, ang pangailangan. Sabi niya, kaya niyang ibigay ang desire o ninanais ng bawat isa sa atin. Ano ba ang ninanais mo? Kaligtasan, kalayaan, kagalingan, ano mang ninanais mo sa buhay, kayang ibigay ng Panginoon. Pero may condition siya, sabi niya, sa may takot sa Kanya. Kaya nga po, ano ang ibig sabihin ng may takot sa Diyos? Yung mayroon tayong respeto o kaya pagsunod. Kapag ka po may takot ka sa Diyos, talagang sinusunod mo yung salita niya. Rinerespeto mo, iginagalang mo ang Kanyang salita. Hindi lang binabasa, kundi isinasapamuhay, isinasagawa. Kapag ka po may takot tayo sa Diyos, pati sa mga decision natin, hindi natin sinusolo. Lord, tama ba itong decision ko? Lord, gabayan mo ako sa aking pagdedesisyon na sana nakalinya ito sa pamamaraan mo, nakalinya ito sa salita mo. Yan po, pag may takot sa Diyos, lahat po ng gagawin natin, mga actions natin, mga decisions natin, isinasama natin ang Panginoon. At kapag ka po nakikita yan ng Panginoon sa atin na iginagalang natin siya, rinerespeto natin siya sa ating buhay, talagang siya ang number one, no? Na nagdadirect, siya ang ginagawa natin driver sa lahat ng ginagawa natin. Sabi nito, anuman ang kailangan mo, hindi mahirap ibigay ng Panginoon. Sa katunayan nga po, minsan iniisip mo pa na sabihin sana sa Panginoon yung gusto mo, pero binibigay na ng Panginoon. Pwede yun. Kapag ka po ikaw ay talagang linulugod mo ang Panginoon, kapag ka po ikaw ay masugid na sinusunod ang Kanyang salita, hindi mo binabaliwala. Kahit sa maliliit na bagay, ina-acknowledge mo, sa maliliit na bagay, isinasama mo ang Panginoon. Sigurado, anuman ang pangailangan mo, kahit sa maliit na bagay, the Lord will give the desires of your heart. Amen. Mag-thumbs up po tayo kung napakinggan natin yan. Amen. Oh? So, tanggalin natin yung duda. Kasi yung mga reservations natin, yan po ang naghahadlang. Kapag ka may reservation, yan ang humahadlang para hindi tayo mapakinggan ng Panginoon. Kaya dapat transparent tayo, buo, honest tayo sa Panginoon. Kasi kahit na itatago mo yan, hindi mo pa rin yan maitatago sa Diyos, di ba? Nakikita pa rin yan. Pero mas maganda, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, patawarin mo ako sa aking mga kahinaan. Aminin natin sa Kanya. At kung tayo ay honest, pero hindi lang yung mga kamalian natin ang ating aaminin, kundi pati magpursige din tayo na gawin. Magpursige din tayo na gumawa ng mabuti bilang pagpapakita ng bunga ng ating pananampalataya. At pagmamahal sa Diyos. Kapag ka po ginawa natin, hindi tayo nahihiya na tumawag sa Kanya. Sabi ko nga kanina, kahit hindi mo pa sinabi sa Diyos, sasabihin mo pa lang sana, pero bakit, oy Lord, ang bilis mo, nandyan na. Dahil ang Panginoon, alam niya ang pangailangan natin eh. Pero ang tao, pilosopo kasi, kailangan ko pa bang manalangin? Alam naman ng Diyos eh. Pero di ba sabi niya dito, He grants the desires of those, malapit ang Diyos sa mga tumatawag sa Kanya na seryoso. Tapos sabi niya sa pangalawa, ibinibigyan niya ang ninanais ng lahat ng may takot sa Kanya. Kaya kung may takot tayo sa Kanya, talagang lahat ina-align natin, ang lahat isinasama natin ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Pangatlo, basahin natin doon sa, ituloy natin sa verse 19 pa rin, sabi niya, He hears the cries for help and rescues them. Hindi lang po yung ninanais natin ang ibinibigay ng Panginoon, pero sabi niya, dinidinig ng Panginoon ang daing ng mga umiiyak sa Kanya at inililigtas niya sila. Kaya po mga kapatid, sabi dito, sa Panginoon tayo umiyak. Ang hirap namang umiyak, hindi ako iyakin eh. Hindi, pag ang Diyos ay nasa inyo, hindi mo maiwasang umiyak. Ang sarap kayang umiyak sa Panginoon. Hello?
Pag nararamdaman mo yung presensya ng Panginoon, minsan hindi ka na makapagsalita, umiyak ka na lang. And you know, God hears, God reads your tears. Sometimes, hindi ko masabi yung panalangin ko hindi ko masabi yung nasa loob ko. Iiyak mo na lang. And God reads your tears. Minsan sa sobrang sakit, sa sobrang pait, hindi mo na masabi. But just cry out to the Lord. Run to the throne. Na? Sa trono ng Panginoon tayo dapat umiyak, tumakbo, hindi sa telepono. Minsan, imbis na tatawag ka para tumulong, ilalo kang ilulugmok. Ayan. So, sa Panginoon tayo tumawag. Sa Panginoon natin ibuhos, iiyak yung lahat ng ang saloobin natin. Diba? Sabi niya, come to me. Sabi ng Panginoon, halika kayo sa akin. Ibigay niyo lahat sa akin. Pero pag ibinigay natin sa Panginoon, huwag na natin ulit, Lord, kinuha mo ba? Napakinggan mo ba? Minsan ganun tayo eh. Pag ibinigay mo sa Panginoon, ipagkatiwala mo na, huwag mo nang pinagdududahan pa. Ibigay mo ang problema mo sa Panginoon at ang Panginoon ang magproblema doon. Ang gawin natin, magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Kasi ang isang pagpapakita ng totoong may pananampalataya sa Diyos, naniniwala ka na kontrolado ng Panginoon ang lahat ng nangyayari. So mga kapatid, yan po, sabi dito, sa Panginoon tayo umiyak. Kasi ang Panginoon, siya ang the best na, siya ang nakakaintindi sa atin. No? Siya ang lumikha sa atin. Kaya alam niya kung paano tayo, He knows how to rescue us. Di ba pag may telepono ka, kung Samsung ang telepono mo, hindi mo dadalhin sa Nokia. Sa Samsung shop mo dalhin. Kasi sila ang gumawa nun eh. Kaya sa atin, ang lumikha sa atin ang Panginoon. Sigurado pag sa Panginoon tayo tumakbo, sigurado, solve ang problema mo. Safety ka pa. Hindi ka na i-chismis. Di ba? So, yan. Protektado tayo pag sa Panginoon tayo umiiyak. Amen? Hindi lang yung mga problema natin. Kapag ka po may nakikita tayo ng mga problema o napapakinggan tayo na mga problema ng iba, huwag nating ipagkalat. Ang gawin natin, tulungan natin iiyak natin sa Panginoon. At kapag ka po may malasakit ka sa mga kasama mo, lalo kang pinagmamalasakitan ng Panginoon. Lalo kang tutulungan ng Panginoon. So, mga kapatid, sabi na doon, actually yan ang ginagawa natin. Kaya palagi namin sinasabi, i-post na ninyo ang mga prayer request ninyo sa chat natin para magtulungan tayo na ipanalangin sa Diyos. Hindi man namin lahat alam ang sitwasyon nyo doon. Pero pag sa Panginoon tayo umiyak, sigurado ang Panginoon, papakinggan niya. Lalong-lalo kung lahat tayo ay may pagkakaisa na sa Panginoon tayo tumatawag. Lalo siyang nalulugod. Amen? So, He hears the cry. Huwag kang mahiya na umiyak sa Panginoon. Minsan, ang pagiging pagkamahiyan ay pride din eh. Sabihin ng demonyo, huwag kang umiyak. Lalaki ka eh. Pero hindi. Ang totoong lalaki, umiiyak sa Panginoon. Kaya tapikin mo ang kapatid. Sabi mo, brother, huwag kang mahiya na umiyak sa Panginoon. Diba? Iyak mo yan. Give it to the Lord. Release it to the Lord. At makita mo, wow, ikaw ay tumatapang sa inyong pananampalataya. Ma-release ka, ma-deliver ka. So, magtiwala tayo sa Panginoon. Sa Panginoon natin, dapat sa Kanya tayo kumuha ng confidence. Magtiwala tayo sa Kanyang walang hanggang pagmamahal sa bawat isa sa atin. At sigurado, ang kalayaan at ang kapangyarihan niya ay nandyan na ready na tumulong sa bawat isa sa atin. Ang Panginoon, kapag ka po iiyak tayo sa Kanya, pinagagaling niya ang mga pusong wasak at tinatalian niya ang mga sugat natin. Hallelujah! Praise the Lord! Walang ibang gamot sa mga sugat, lalo sa ating puso at sa ating emosyon. Pag wasak ang puso mo, ang kailangan dyan, lumapit ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. No? Dakila ang Panginoon at sa kapangyarihan ay sagana ang Diyos. Hindi masukat ang Kanyang unawa. At inaalalayan ng Panginoon ang nahihirapan. Nahihirapan ka ba, kapatid?
ang Panginoon ay handang umalalay sa inyo. Tumawag ka lang sa Panginoon at Kanyang ipapakita ang mga bagay na di mo pa nakita. Hallelujah. Psalm 46 verse 1. Ano po ang sabi niya? Psalm 46 verse 1. Sabi doon, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Ang Diyos ay ating kandungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Amen. Anytime, hindi nauubusan ang Panginoon. Hindi siya napapagod. Kahit sabay-sabay tayong tumawag sa Kanya, hindi siya napapagod. Hindi niya sasabihin na, pasensya brother, busy ako kay sister eh. Hindi. Ang Panginoon, handa siyang sumaklulo sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay patuloy na magtiwala, patuloy na sumunod tayo sa Kanya. Yeah? So, yan. Ang panghuli, balikan natin yung kanina, yung Psalm 145 verse 20. Ano po ang sabi niya? The Lord protects all those who love Him. Oh, hallelujah. Ang Panginoon, pinoprotektahan niya, iniingatan niya ang mga umiibig sa Kanya. Ilan po dito ang umiibig sa Panginoon? Ikamay natin ang ating kamay. Ilan dito ang umiibig sa Diyos? Praise the Lord. Hallelujah. Nakita yan ng Panginoon. Nakita yan ng Panginoon. Kapag ka po iniibig niya tayo, ang promise ng Panginoon, iingatan ka. Hindi lang ikaw. Pero sabi niya, kapag ka po iniingatan, kapag po iniibig mo ang Panginoon, pati ang pamilya mo, iingatan din ng Panginoon. Kaya huwag kang mapagod, huwag mong i-stop, no? Huwag mong ihinto na ibigin ang Panginoon dahil hindi lang ikaw ang nagbibenepisyo, pati ang pamilya mo. Sabi dito, anong mangyari? Pero may warning din siya. Sabi niya, but He destroys the wicked. Pero linilipol ng Panginoon ang mga masama. Ayaw natin na lipulin tayo ng Diyos. Kaya ano po ang gawin natin? Patuloy natin siyang ibigin. Sabi dito, I will praise the Lord and may everyone on earth bless His holy name. Kaya in response, ano po ang ating tugon sa lahat ng kabutihan, sa lahat ng pagmamalasakit ng Panginoon, sa Kanyang pag-iingat, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang proteksyon, sa lahat ng kasagutan, lahat ng kabaitan ng Panginoon na ating tinatamasa, ang dapat response natin, purihin natin ang Diyos. Hindi lang po sa pagkanta, kundi ialay natin ang ating Diyos na maging templo niya. Ialay natin ang ating sarili sa Kanya bilang tahanan ng Panginoon. At purihin natin siya, piliin natin na magpuri sa Kanya sa kabila ng mga hindi maganda na nangyari, purihin pa rin natin ang Panginoon. Dahil pag ginagawa natin yan, matatamasa natin, mai-experience natin talaga, sabi ng Panginoon, ako ang Diyos na nagmamalasakit sa inyo. Ang last verse po natin, basahin natin sa Psalm 91 verse 14 to 16. Sabi po dito, the Lord says, I will rescue those who love me. No? Sabi dito na, kapag ka po tayo ay kumapit sa Panginoon, sabi niya, ililigtas niya tayo. So, kung gusto natin ang kaligtasan, kumapit tayo sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kapit sa Panginoon. Hindi kapit sa patalim. Hindi kapit sa patalim. Kapit lamang sa Diyos. Kumapit tayo sa Diyos. Amen? At sabi niya, iingatan tayo ng Panginoon sapagkat ating rinirecognize ang Kanyang pangalan. Verse 15, ano po ang sabi niya dyan? Ituloy natin. When they call on me, kapag po tayo ay tumatawag, papakinggan niya tayo. Ang sakit kaya na tumatawag ka ilang beses, wala namang sumasagot. Naubos ang load mo, walang sumagot. Pero ang Panginoon, handa siyang makinig, no? Sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sasagutin niya ang ating mga tawag sa Kanya. Tutugunin niya ang mga pangailangan natin. Sabi niya, I will be with them in trouble. Wow, sabi niya, sasagipin niya tayo kapag po tayo ay may problema or we are in trouble.
nasa pangamba tayo, ang Panginoon handang sumagip sa bawat isa sa atin. Hindi lamang po ikaw, pati ang inyong pamilya. Kaya, imagine kung lahat tayo, hindi lang pamilya ang sasagipin ng Panginoon, pati ang bansa natin, sasagipin ng Panginoon. Kapag po tayo ay sabay-sabay na magtiwala at magpuri at sumamba sa Panginoon, o kaya sumampalataya sa Kanya, ang panalangin ng bawat isa sa atin ay tutugunin ng Panginoon. Ano pa? Last, sabi niya sa verse 16, I will reward them with long life and give them my salvation. So, bubusugin tayo ng mahabang buhay. Wow! Long life. Ang long life, ibig sabihin na nandyan yung kapayapaan at kagalakan. Habang nabubuhay ka, nandyan yung kapayapaan at kagalakan na kahit magulo, hindi ka apektado. Bakit kaya masaya ako? Kahit na ganito ang sitwasyon ko, bakit may kapanatagan? Si Kristo ang nandyan sa puso mo eh. Kaya wala kang inaalala dahil alam mo, kontrolado ng Panginoon ang lahat na nangyayari. So, sabi niya dito, hindi lang yung mahabang buhay, hindi lang yung kalusugan at kapayapaan o kasaganahan, pero sabi niya, kaligtasan din. Hindi lang yung physical ang ililigtas ng Panginoon, kundi pati ang kaluluwa natin. Sabi niya, ililigtas niya. Palalayain niya tayo sa pagkabihag ng demonyo. Kaya mga kapatid, huwag po tayong lumayo sa Panginoon. Kasi pag lumayo ka sa Panginoon, gugulo ulit ang buhay mo. No? Patuloy tayong kumapit sa Panginoon dahil pinangako ng Panginoon sa kanyang salita na ating binasa sa umagang ito, gumagawa ang Diyos ang Diyos ay gumagawa ng mga mabuting bagay sa mga umiibig sa kanya. So, alam ko kailangan natin ang Diyos everyday. Wala po tayong magagawa. Kahit na marami tayong alam, kahit magaling tayo, kung wala ang Diyos, wala pa rin tayong magawa. Palpak pa rin ang ginagawa natin. So, mga kapatid, patuloy tayong kumapit sa Panginoon. Ibigin natin ang Diyos, sumunod tayo sa Kanya. Kapag kung nakikita niya yan sa ating buhay, sabi niya dito, kakahabagan tayo ng Panginoon. Ang Diyos ay mapagmalasakit, ipaparamdam niya yan sa inyo kapag kapo tayo ay patuloy na maging tapat, masugid na tagasunod ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat sa salita mo na aming napakinggan. Ilagak mo sa aming puso upang hindi namin makalimutan. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa inyo. Sa kabila ng mga nangyayari, tulungan mo kami, Panginoon. Puspusin mo kami ng inyong banal na Espiritu upang matuto kaming magtiwala, matuto kaming mapanatag, Panginoon. Matuto kami na maniwala na in everything you are in full control. At Lord, I pray even right now, O God, manifest your presence, Lord, in the lives of each one of us. Confirm your word in the life of each one na nakinig sa inyong salita, Panginoon. Hindi lamang po sa kanila, kundi pati sa pamilya ng bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay mabuti, dakila, at tapat sa bawat isa na nagtitiwala sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong katapatan, sa inyong habag sa bawat isa sa aming Panginoon. Sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito ang aming samod dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless everyone. Ibalik ko po sa ating MC. Hallelujah.